Ibinenta ako nga, aking ina sa halagang 500,000 piso. Noon, ako ay isang 20 taong gulang na dalaga, anak nga isang tindera ng prutas. Ibinenta ako ng aking ina sa halagang 500,000 piso. Noon, ako ay isang 20 taong gulang na dalaga, anak nga isang tindera ng prutas, walang diploma sa kolehiyo, o kahit man lang nakatapos ng high school ng maayos. Buhay tambay ako sa isang pamilihan sa La Paz, Bolivia. Nang araw na iyon, sa isang makipot na eskinita, nasaksihan ko ang aking ina na tumatanggap ng makapal na sobremula sa isang estranghero. May masama akong pakiramdam. Ibinenta ako nga aking ina at ako'y naging isang produkto lamang sa isang transaksyon. Sa gitna nga aking kawalan ng pag-asa, isang Pilipinong lalaki, 20 taon ang tanda sa akin, ang lumitaw. Tinulungan niya ako at sumama ako sa kanya pauwi sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling makatapa ako sa Pilipinas, ang lalaking iyon ay ganap na nagbago. Noon ko lang naintindihan kung gaano ako kalaki na kamali. Bago tayo magsimula sa pangunahing kwento, kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at mag-like. Ang inyong suporta ay malaking inspirasyon para sa amin. Saan ka nakikinig sa kwentong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng komento. Sa edad na 20, sinimulan ko ang araw ko sa pagtitinda ng prutas. Mas tiyak, mula nang ako'y 18 taong gulang. Matapos yumaw ang aking ama, ang tindahan na ito ang nagtaguyod sa akin at sa aking mga kapatid. Ang La Paz Market, mula alas 6 ng umaga, ay siksikan na sa tao, matatakpuan sa taas na 3,800 metro sa ibabaw ng dagat. Ang pinakamataas na kabisera sa mundo na ito ay madaling nakakapagod. Ngunit sanay na ako rito. Ang ingay ng mga babaeng nakasuot ng makukulay na tradisyonal na palda na nakikipagtawaran sa wikang Quechua, ang mabangong amoy ng bagong lutong salteña, ang mamakikipot na eskinita na puno ng prutas at gulay. Dito ako ipinanganak at lumaki. Ang aking kapatid na babae, si Maria, 12 taong gulang, at ang aking kapatid na lalaki, si Juan, 8 taong gulang. 2 taon na mula nang pumanao ang aming ama, araw-araw. Nalulunod ang aking ina sa alak at ang pag-alaga sa aking mga kapatid ay ganap na bumagsak sa akin. Tuwing umaga, ginigising ko sila, pinapakain, at ihahatid sa paaralan. Pagkatapos, pupunta ako sa pamilihan upang magtinda ng prutas. Sinasabingan lahat ng kapitbahay na ako ang pinakamagandang babae sa La Paz. Mahaba ang aking itim na buhok, matalas ang aking matampok, at may balanseng pangangatawan. Sa totoo lang, tuwing tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, napapansin ko rin iyon. Ngunit ano ang silbing ganda? Hindi ito nakakapuno ng tiyan. Sa halip, nagdudulot pa ito ng problema. Araw-araw, may malalaki na umikot sa aking tindahan. Maga 20 taong gulang na binata hanggang sa 40 taong gulang na lalaki, maging sa malampas 50 anyos. Hindi ko mabilang ang mga panukalaan kasal na aking narinig ngunit tinanggihan ko ang lahat. Gusto kong mag-aral sa kolehiyo. Mahili akong magbasa at natuto akong mag-isa ng Ingles. Nag-aral ako sa pamamagitan ng isang libro sa Ingles na binili ko sa tindahan ng libro. Nanood din ako ng mga Korean drama nang walang subtitle. Dahil dito, unti-unti akong natuto ang kaunting Filipino. Pagkatapos kong ihatid ang aking mga kapatid sa paralan, nagtitinda ako habang nagsasamantala sa pagbabasa. Lagi kong inaasam na isang araw ay makasama ko ang aking mga kapatid na makaahon sa patuloy na kahirapan na ito. Nang araw na iyon ay isa ring ordinaryong umaga, inihatid ko ang aking mga kapatid sa paralan at binuksan ang aking tindahan. Mga dalandan, saging, papaya, ang mga sariwang prutas na maayos kong inayos. Sa sandaling iyon, isang estrangherong Asyano ang lumapit. Matangkat siya at maayos ang pananamit. Tinatanong niya ang presyong dalandan sa isang sumasayaw na Espanyol. Kahit na kakaiba ang kanyang pagbikas, makikita mong sinusubukan niya ng husto. Sumagot ako sa Ingles. Nanlaki ang mata ang lalaki, siya ay isang Pilipino. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ginoong Nam. Sinabi niyang negosyante siya sa lithium mine sa Bolivia, binati ko siya sa Filipino.
Bagaman ang aking Filipino ay pautal-utal at natutunan ko lang mag-isa, labis na nagulat si Ginoong Nam. Marahil ay nakita niyang kakaiba na ang isang mahirap na tindera sa pamilihan ay kayang magsalita ngang 3 wika. Nang araw na iyon, bumili si Ginoong Nam ngang 500. Bumili rin siyang saging, hindi siya nakipagtawaran. Kung magkano ang sinabi kong presyo, iyon ang binayaran niya. Karamihan sa mga dayuhang negosyante sa Bolivia ay nagsisikap na makipagtawaran. Ngunit ang lalaking ito ay kakaiba. Kinabukasan, muling dumating si Ginoong Nam. Bumili siyang prutas at kami ay nag-usap ng maikli. Nag-usap kami sa Ingles at Filipino. Sinabi ni Ginoong Nam na napakahirap nga negosyo sa mina, mahirap makipag-ugnayan sa mga lokal na kumpanya at komplikado rin ang mga kontrata. Maingat akong natanong, kailangan mo ba nga tagasalin? Sinabi kong kaya kong magsalita ng Espanyol, Ingles, Quechua at counting Filipino. Nagulat si Ginoong Nam sa aking sinabi. Pagkatapos ngang ilang sandalingang pag-isip, nagalo siya. Gusto mo bang maging part-time translator ko? Siyempre, babayaran kita ng opisyal na sahod. Walang pag-alinlangan, akong pumayag kaagad. Sa pagtitinda ng prutas, kumikita lang ako ng halos 15,000 piso bawat buwan pagkatapos ibawas ang matrikula para sa aking mga kapatid. Ang upa sa bahay, pera para sa pagkain, halos wala nang natitira. Sa pagiging tagasalin, akala ko makakita ako ng hindi bababa sa double. Kaya, sinimulan kong maging tagasalin para kay Ginoong Nam. Tuwing umaga, nagtitinda ako ang prutas. Tuwing hapon, kasama ko si Ginoong Nam na nakikipakita sa mga kumpanya ng pagmimina. Sinusuri ko ang mga kontrata at nagtatranslate sa mga pulong. Sa simula ay napakahirap. Napakaraming teknikal na termino sa pagmimina, ngunit pag-uwi ko, nag-aral ako mag-isa, naghahanap ako sa internet, nagbabasa ng mga reference book. Pagkalipas ng halos 1 linggo, unti-unti akong nasanay sa trabaho. Si Ginoong Nam ay isang mabuting tao. Lagi siyang magalang at iginagalang ang aking opinyon sa pagsusuri ng mga kontrata. Kung may nakita siyang kahina-hinalang probisyon, tinatanong niya ang aking opinyon at kapag sinabi kong kailangan maging maingat, agad siyang nakikinig. Minsan, may lokal na broker na nagdala ng pekeng dokumento upang subukang mandaya, ngunit natuklasan ko ito at napigilan sa tamang oras. Sinabi ni Ginoong Nam na lubos siyang nagpapasalamat at binigyan pa ako ng bonus. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan at 3 buwan. Masaya ako sa pagtatrabaho kasama si Ginoong Nam. Siyempre, hindi lang dahil sa trabaho. Tinatrato ako ni Ginoong Nam bilang isang tao na may personalidad. Hindi lang siya tumitingin sa aking panlabas na anyo tulad ng mga lalaki sa aming kapitbahayan, kundi tinatanong din ang aking masalobin at iginagalang ang aking maopinyon. Kahit na may 20 taong agwat sa edad, hindi iyon naging problema. Sa totoo lang, mula sa simula ay hindi ako itinuring ni Ginoong Nam bilang isang baba. Itinuring niya lang ako bilang isang matalinong empleyado, isang mapagkakatiwalaang kasamahan. Ganun din ako. Si Ginoong Nam ay isang mabuting amo at ako ay isang masipag na empleyado. Iyon lang. Isang araw, tinanong ako ni Ginoong Nam, bakit hindi ka naaral sa kolehiyo? Sinabi niyang mahusay ako sa Ingles at matalino. Sayang naman, prangka kong sinabi na wala akong pera, na kailangan kong alagaan ang aking 2 kapatid. Napagkatapos yumaw ang aking ama, ang aking ina ay umiinom lamang ng alak. Kung hindi ako magtatrabaho, hindi makakapag-aral ang aking mga kapatid. Naawa si Ginoong Nam. Pagkatapos ay sinabi niya, kapag may pagkakataon, kailangan mong mag-aral. Ang isang matalinong tao na hindi nakakapag-aral ay isang kawalan sa lipunan. Ang masalitang iyon ay nagpadama sa akin ng paasa. Sa 3 buwan, naging matagumpay ang proyekto ng pagmimina ni Ginoong Nam. Nakipagkontrata siya sa isang malaking kumpanya at nabawi ang kanyang puhunan.
Umakyat ng husto ang presyong lithium at malaki ang kinita ng puhunan ni Ginong Nam. Masaya si Ginong Nam ngunit sa kabilang banda ay may bahid ng panghihinayang. Sinabi niyang tapos na ang trabaho sa Bolivia. Sa susunod na buwan, kailangan niyang bumalik sa Pilipinas upang simulan ang isang bagong proyekto sa negosyo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tila pinisil ang aking puso. Kung alis si Ginong Nam, babalik ako sa pagtitinda. Kailangan kong alagaan ang dalawa kong kapatid sa 15,000 piso bawat buwan. Siyempre, salamat kay Ginong Nam. Nakatipid ako ng pera sa loob ng 3 buwan. Ngunit mabilis din itong maubos. Ngunit wala akong magawa. Mumiti ako at bumati. Binati ko siya na sana'y maging maayos din ang kanyang negosyo pagbalik sa Pilipinas. Nagpasalamat si Ginong Nam at binayaran akong huling buwan ng sahod kasama ang isang malaking bonus. Kinagabihan, pauwi. Habang dumadaan sa isang eskinita malapit sa aming bahay, hindi sinasadya akong nakasaksi ng kakaibang tagpo. Isang estranghero ang nakatayo sa harap ng aming bahay at ang aking ina ay nakatayo sa labas. Binigyan ng lalaki ang aking ina ng isang bundle ng pera. Mukhang lasing ang aking ina at nautal na binibilang ang pera. Instinctively, nagtago ako, nakatayo sa kantong ng eskinita, pinagmasdan ko, narinig ko ang boses ng lalaki. Sa susunod na linggo, susunduin ko ang bata, natanggap mo na ang down payment, kaya huwag kang magulo. Tanong ng aking ina, totubang ipapakasal mo siya sa isang negosyanteng Brazilian? Paano kung ibenta mo siya sa isang masamang lugar? Ngumiti ang lalaki at sumagot, huwag kang mag-alala. Isang mayamang negosyante sa Sao Paulo iyon, masarap ang buhay ang bata. Napatigil ako. Ibinenta ako ng aking ina, pumirma siya ng kontrata sa isang broker upang dalhin ako sa Brazil sa halagang 200,000 piso. Isang halaga na sa Bolivia, ako at ang aking mga kapatid ay makakatira sa loob ng 6 na taon. Wala akong maisip, malambot ang aking mapaa, muntik na akong bumagsak ngunit pinilit kong bumangon. Pagkaalis ng broker at pagpasok ng aking ina sa bahay, nautal akong umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ako makakawi. Wala akong lakas ng loob na harapin ang aking ina. Naglakad lang ako ng walang direksyon, walang layunin. Pagkalipas ng halos 1 oras, hindi ko sinasadyang bumalik malapit sa pamilihan kung saan naroon ang aking tindahan ng prutas. Napaupo ako sa harap ng tindahan, lumuluha. Ibinenta ang sarili ko. Ibinenta ako ng aking ina para sa pera. Sinabi niyang dadalhin niya ako sa Brazil ngunit imposibleng mangyari iyon. Alam ko kung ano ang ginagawa ng Goko Krana. Goko na ang mangga. Kukwento ng mga batang babae na nawawala sa lapas. Paano ang aking mga kapatid? Sino ang mag-aalaga kay Maria at Juan? Kung ipakakatiwala sa aking ina, marahil ay hindi pa sila makakakain ng maayos. Paaralan, pag-aral, ang kawalan ng pag-asa ay bumalot sa akin. Hindi ako makatakas. Kung ako ay tatakas, tiyak na ibubuhos ng aking ina ang kanyang galit sa aking mga kapatid. Naisip ko rin na magsumbong sa pulisya, ngunit alam kong walang silbi iyon. Sa Bolivia, ang isang mahirap na babay ay hindi maaring manalo laban sa mga broker. Umiyak ako ng halos 1 oras. May tunog nga yaba na papalapit. Tiningnan ko, si Ginong Nam ang nakatayo doon. Tiningnan niya ako na may pagtataka. Sinabi ni Ginoong Nam na hindi sinasadya niya rin akong nakita. Pagkatapos ng party pauwi, hindi sinasadya siyang napadaan dito. Tinanong niya kung bakit ako nakaupo at umiyak dito sa oras na ito. Hindi ako makapagsalita. Saan ko sisimulan ipaliwanag? Paano? Umiling lang ako. Sasabihin ko sanang okay lang, kailangan kong umuwi. Ngunit naunang nagsalita si Ginoong Nam kanina nang dumaan siya malapit sa bahay ni Isabel. Nakita niya ang isang broker na nagbibigay ng pera sa iyong ina. Narinig din niya ang kwento na dadalhin kanila sa Brazil. Noon lang ako tuluyan umiyak ng humihikbi. Tahimik na umupo si Ginong Nam sa tabi ko. Wala siyang sinabi, nasa tabi lang siya. Umiyak ako ng napakatagal.
Umiyak ako hanggang sa sumakit ang lalamunan ko bago ako makapagsimulang makuwento. Ikunwento ko ang lahat. Kung paano nagbago ang aking ina pagkatapos yumao ang aking ama. Na umiinom lamang siya nga alak at hindi gumagawa ng gawaing bahay, na kailangan kong alagaan ang aking mga kapatid, at ang eksena na kakasaksi ko lamang, tahimik na nakinig si Ginong Nam, hindi niya ako kailanman inistorbo. Pagkatapos kong maukuwento, nagsalita siya, tinanong niya kung magkano ang natanggap ng aking ina. Sumagot ako ng 200,000 piso. Para sa isang pamilya tulad namin, iyon ay isang napakalaking halaga. Mahirap kitain sa buong buhay. Nag-isip sandali si Ginoong Nam pagkatapos ay sinabi, "Ako ang bahala." Nagulat akong nagtanong, "Paano po?" Kalmadong sumagot si Ginoong Nam, "Babayaran ko ang ina mo ng double at isasama si Isabel." Umiling ako, "Hindi po. Bakit ka gagastos ng malaking halaga tulad ng 400,000 piso para sa isang tulad ko? Magsumbong na lang tayo sa pulisya." Ngumiti si Ginong Nam ng mapait. "Sa tingin mo ba ay magtatrabaho ng maayos ang pulisya sa Bolivia? May koneksyon ang mga broker sa pulisya. Walang silbi ang pagsumbong." Pagkatapos ay sinabi niya, 3 buwan tayong nagtrabaho ng makasama. Alam ko kung gaano ka katalino at kabait, Isabel. Hindi kita maaring iwanan na ganun. Nagtagumpay ang proyekto sa pagmimina kaya may para ako. Huwag kang mag-alala." Muli akong umiyak. Wala akong masabi kundi pasasalamat. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Ginoong Nam sa aming bahay. Hindi ako sumama. Hindi ko kayang harapin ang aking ina. Nakaupo ako sa tindahan sa pamilihan at naghihintay. Pagkalipas ng halos 1 oras, tinawagan ako ni Ginoong Nam. "Tapos na, nakatanggap na ang iyong ina ng 1,000,000 piso at pumirma sa mga papeles. Malaya ka na ngayon." Napaupo ako sa kinatatayuan ko. Ang pakiramdam ng ginhawa ay nagdulot ng panghina sa buong katawan ko. Talaga bang tapos na? Hindi ko na kailangang pumunta sa broker na iyon. Naaya si Ginoong Nam na makita kami. Sinabi niyang may gusto siyang sabihin. Mabilis kong inayos ang tindahan at pumunta sa takpuan. Iyon ay isang maliit na cafe malapit sa pamilihan. Naroon na si Ginong Nam. Nang umupo ako, binigyan niya ako ng tasa ng kape. Kinuha ko ang kape gamit ang nanginginig kong nga kamay. Kinuha ni Ginong Nam ang isang sobra, isang makapal na sobra. Sinabi niyang mayroong 250,000 piso doon. Nagulat ako. Kalmadong ipinaliwanag ni Ginoong Nam, "Ito ang iyong severance pay pagkatapos na 3 buwan na trabaho at para sa pang-araw-araw na gastos upang makakain si Isabel at ang iyong mga kapatid sa susunod na ilang taon." Sinabi niyang sa Bolivia, 15,000 piso lamang bawat buwan ay sapat na para mabuhay ng comfortable ang 3 tao. Kaya ang 250,000 piso ay maaring tumagal ng 1 taon at kalahati. Umiling ako, "Napakalaki, gumastos ka ng 1,000,000 piso, paano ko pa matatanggap ang karagdagang 250,000 piso? Ngumiti si Ginong Nam, "Tanggapin mo na, ito ay para na pinahirapan ni Isabel." Pagkatapos ay sinabi niya, "Sa susunod na linggo, uwi na ako sa Pilipinas. Tapos na ang proyekto sa pagmimina. Ngayon, kailangan kong simulan ang isang bagong proyekto sa Pilipinas. Kaya Isabel, gamitin mo ang perang ito upang alagaan ng maayos ang iyong mga kapatid. Kung may pagkakataon, mag-aral ka sa kolehiyo." Tumayo si Ginoong Nam. Nagpaalam siya sa huling pagkakataon. "Salamat sa iyo sa nakaraang 3 buwan dahil sa matalino at mabait na si Isabel. Naging maayos ang aking trabaho. Sana'y mabuhay ka ng malusog at masaya." Noon ko lang naintindihan kung aalis si Ginoong Nam. Hindi ko na siya kailanman makikita muli. Ang taong nagligtas sa akin ay mawawala sa aking buhay. Ang mainit na ngiti, ang magalang na boses, ang mamapagmalasakit na gawa na nakasanayan ko sa loob ng 3 buwan ay hindi na muling makikita. Parang nadurog ang puso ko. Si Ginong Nam ang aking amo. 20 taon din ang tanda niya sa akin. Isa lang siyang mabuting tao.
isang taong dapat pasalamatan. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong umasa ako kay Ginong Nam, na kapag kasama ko si Ginong Nam, nakaramdam ako ngang kaligtasan. Nang akmang aalis si Ginoong Nam sa cafe, bigla akong tumayo mula sa aking upuan at sumigaw, "Sama ako, pakiusap, dalhin mo ako sa Pilipinas." Bumalik si Ginoong Nam na may pagtataka sa kanyang mukha. Mabilis akong naksalita, "Hindi ako maaring manatili rito. Tatawagan muli nga aking ina ang ibang broker. Sa pagkataong ito, susubukan niya akong ibenta sa mas mataas na presyo at mapanganib din ang aking mga kapatid." Naipakita ni Ginoong Nam ang pagkabalisa. Dahan-dahan siyang lumapit, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Mahinahon siyang naksalita, "Isabel, pupunta ka sa Pilipinas. Ano ang gagawin mo? Sa ibang bansa na iba ang wika, iba ang kultura. Paano ka mabubuhay?" Sumagot ako, "Gagawin ko ang anuman, mahuhugas ng pinggan, maglilinis, gagawin ko ang lahat. Mas masipag akong mag-aral ng Filipino, hindi ako magiging pabigat." Umiling si Ginong Nam, "Hindi iyon ang problema. 40 taong gulang na ako, ikaw naman ay 20 pa lang. May 20 taong agwat tayo. Ano ang sasabihin ng mga tao sa paligid natin?" Umiyak ako habang nagsasalita. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa edad. Gusto ko lang umalis. Hindi ko gustong pumunta sa broker na iyon. Gusto kong protektahan ang aking mga kapatid. Pagkatapos ay nagtanong ako, "Maari po ba akong magpakasal sa iyo? Kahit formal lang po, kailangan lang nating maging mag-asawa sa papel." Pagdating ko sa Pilipinas, magiging independent ako. Mahabang tiningnan ako ni Ginoong Nam. Ang kanyang tingin ay komplikado, may pag-aalala, pag-aalinlangan, at iba pang emosyon. Hindi ko alam kung ano iyon. Buntong hininga si Ginoong Nam pagkatapos ay nagtanong, "Gusto mo ba talagang pumunta sa Pilipinas? Napakahirap niyan, kaya mo ba?" Tumango ako, "Opo, gusto ko po. Pakiusap, dalhin niyo po ako." Muling nag-isip si Ginong Nam ng matagal. Sa wakas ay nagsalita siya, "Sige, dadalhin kita, ngunit may kondisyon. Mag-asawa tayo, ngunit formal lang." Hindi ko itinuturing si Isabel bilang isang babae. Tumutulong lang ako dahil hindi ko kayang pabayaan ang isang mabuting tao. "Kaya Isabel, huwag kang maalala." Sumagot ako na naiintindihan ko. "Salamat po, talagang salamat po." Muling nagtanong si Ginoong Nam, "Paano ang iyong mga kapatid?" Sumagot ako, "Gusto kong isama ang aking mga kapatid. Hindi ko sila maaring iwanan sa aking ina. Ako ang magpapalaki sa kanila." Bahagyang nagulat si Ginoong Nam, ngunit pagkatapos ay tumango. "Siya, isama mo rin ang iyong mga kapatid. Hindi gaanong nakakaiba kung 3 o 4 kayo." Niyakap ako sa kinatatayuan ko. Nagpapasalamat ako, labis na nagpapasalamat. Iniligtas ako ni Ginoong Nam at ang aking mga kapatid. Iniligtas niya kami mula sa broker, mula sa aking ina, mula sa buhay ng kahirapan. Sinabi ni Ginoong Nam, nasa susunod na linggo ang flight. Sinabi niyang ihanda ko ang mga dokumento hanggang noon. Mga dokumento ng kasal, visa, pati na rin ang mga dokumento ng aking mga kapatid. Sinabi niyang limitado ang oras ngunit susubukan namin. Umuwi ako at sinabi sa aking mga kapatid, "Pupunta tayo sa Pilipinas. Lilipat tayo sa isang mas magandang lugar." Nagliwanag ang mata ni Maria at nagtanong, "Talaga po ate?" Tanong ni Juan, "Saan po ang Pilipinas?" Ngumiti ako at sumagot, "Totoo iyan. Ang Pilipinas ay isang malayong bansa ngunit napakaganda. Doon, makakain tayo ng maraming masasarap na pagkain at makakapag-aral sa magagandang paaralan." Masayang nagsigawan ang aking mga kapatid. Lasing na lasing ang aking ina. Hindi ko siya tiningnan. Malapit na akong umalis sa bahay na ito. Hindi na ako kailanman babalik. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Inihanda ko ang mga dokumento at inimpake ang aking mga bagahe.
tinulungan ako ni Ginoong Nam sa lahat. Naparehistro kami ngang kasal, na-apply ngang visa, tapos na rin ang mga pasaporte ng aking mga kapatid. Napakabilis ng lahat. Sa huling gabi, tiningnan ko ang masikip na silid na aming tinirahan, kung saan ako nakatira sa loob ng 20 taon. May masasaya at malulungkot na alaala. Ang mga araw na kasama ko ang aking ama, ang mahirap na mga araw pagkatapos yumaw ang aking ama, ngunit oras na upang umalis. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa airport. Hinatid kami ni Ginoong Nam. Hindi na paalam ang aking ina, ngunit ayos lang. Ayaw ko rin siyang paalamanan. Sa airport, ibinigay sa akin ni Ginoong Nam ang matiket. Nakasulat sa tiket ang pangalan ng 3 tao, Isabel, Maria, at Juan, at pati na rin ang tiket ni Ginoong Nam. Nang sumakay ako sa eroplano, lumingon ako, lumitaw ang lapas sa harap ko. Ang lungsod na nagpalaki sa akin, isang magandang ngunit malupit na lungsod, paalam. Sa eroplano, sinabi ni Ginoong Nam na hindi magiging madali ang paangkop pagdating sa Pilipinas. Mahirap ang wika, iba rin ang kultura, ngunit dahan-dahan lang, matututo ka. Padadalhan ka niya sa isang Filipino Language Center. Alamin din niya ang mga paaralan para sa iyong mga kapatid at sinabi niya muli. Pagdating sa Pilipinas, bibigyan ka ni Isabel ngang sarili mong silid. Hindi ko itinuturing kang isang babae. 20 taon ang tanda ko sa iyo, tumutulong lang ako sa isang mabuting tao. Sumagot ako, opo, ngunit sa lublub ko ay may kaunting panghihinayang. Hindi ba talaga ako itinuturing na babae ni Ginoong Nam? Itinuturing lang ba niya ako na isang kawawang tao? Hindi iyon ay natural lang. 20 taong agwat sa edad, paano ka ituturing na isang babae? Para kay Ginoong Nam, isa lang akong bata. Ang mahabang 30 oras na flight. Ang aking mga kapatid ay natutulog at nagijising. Hindi ako makatulog. Anong buhay ang nahihintay sa akin sa Pilipinas? Kinakabahan at nasasabik. Lumapak ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bintana ay lumitaw ang Pilipinas, ang matatayo na gusali, ang malalawak na kalsada, malinis na lansangan, ganap na kakaiba sa lapas. Bumaba ako ng eroplano na may kaba. Isang bagong buhay ang nagsisimula. Ang Ninoy Aquino International Airport ay ganap na kakaiba sa La Paz, napakalinis, napakalawak, lahat ay naglalakad ng mabilis, at sa electronic board ay may naniningning na mga salitang Filipino. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking mga kapatid. Mausisa sina Maria at Juan na tumingin sa paligid. Tinulungan kami ni Ginoong Nam na kunin ang aming mga bagahe. Nakproseso kami ng immigration. Nakasaad sa madokumento na ako ang asawa ni Ginoong Nam at iyon ang aking mga kapatid. Tiningnan ako ng immigration officer pagkatapos. Ay tiningnan si Ginoong Nam. Nakita ang malaking agwat ng edad. Mukha siyang medyo kakaiba ngunit walang problema sa mga dokumento. Paglabas ng airport, tumawag si Ginoong Nam ng taxi. Isang malaking taxi na kayang karga ang lahat ng bagahe. Sumakay kami. Ang Pilipinas na nakikita mula sa loob ng sasakyan ay kamangha-mangha. Ang matatayo na condominium building na makakasunod, ang malawak at malinis na kalsada, mayos ang daloy ng trapiko, hindi may hahambing sa masikip at baku-bakong kalsada sa lapas. Nakatingin si Maria sa bintana at patuloy na nagtataka. Tanong ni Juan sa akin, dito po ba tayo titira, ate? Tumango ako. Oh. Mula ngayon, ito na ang bahay natin. Halos 1 oras ang tinakbo ngang sasakyan bago ito huminto sa harap ngang isang malaking condominium complex. Sinabi ni Ginoong Nam na bumaba kami. Ibaba namin ang aming mabagahe, napakataas na gusali, mukhang higit sa 20 palapag. Sumakay kami sa elevator hanggang sa ika-15 palapag. Dinial ni Ginoong Nam ang password at binuksan ang pinto. Sa sandaling iyon, akala ko ay napigilan ko ang aking hininga. Napakalawak ng bahay, ang sala pa lang ay mas malaki na kaysa sa buong bahay namin sa lapas. Malaking sofa, telebisyon, malinis na kusina,
Mula sa bintana ay makikita ang buong tanawin ng Maynila. Sinabi ni Ginoong Nam, ito ang silid ni Isabel. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Malawa at malinis ang silid, kama, lamesa ang pag-aaral, aparador, lahat ay parang bago. Malaki rin ang bintana kaya punong-puno nga sikat na araw. Pagkatapos ay itinuro niya sa akin ang katabing silid. Ito ang silid ng iyong mga kapatid. Nahanda ako ng 2 kama para makasama sina Maria at Juan. Masayang tumakbo ang aking mga kapatid sa silid. Ang silid ni Ginong Nam ay nasa dulo ng pasilyo. Malayo hanggat maaari. Sinabi ni Ginong Nam, magkahiwalay ang aming silid kaya huwag kang mag-alala. Ang bahay ay may 2 banyo. Hiwalay ang banyo ni Isabel at na iyong mga kapatid. At hiwalay ang sa akin. Nagpasalamat ako. Ngumiti si Ginong Nam at sumagot, dahan-dahan lang sa pag-angkop. Kung pagod, magpahinga. Kung gutom, may pagkain sa ref, kunin mo na lang. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama sa aking bagong silid. Napakalambot ng kama at mainit ang kumot. Sa lapas, natutulo lang ako sa matigas na sahig na may manipis na kumot. Ito ang unang pagkakataon na nakahiga ako sa ganito kagandang kama. Ngunit hindi ako makatulog. Ang lahat ay kakaiba, napakatahimik. Sa lapas ay maingay din sa gabi, ingay ngang sasakyan, ingay ngang tao, tahol ngaso. Ngunit napakatahimik ngang lugar na ito at nakaramdam ako ng pangamba. Mari ba akong mabuhay dito? Mahina pa ang aking Filipino. Paano ako makakahanap ng trabaho? Magiging maayos ba ang pag-angkop ng aking makapatid sa paaralan? Ang pinakamalaking problema ay si Ginoong Nam. Nakatira ako sa kanya, binibigyan niya akong pera ng bahay at dinala pa ako sa Pilipinas. Hanggang kailan ako mabubuhay ng ganito lang? Kailangan kong gumawa ng isang bagay ngunit hindi ko alam kung ano. Kinabukasan ng umaga, naghanda si Ginoong Nam ng almusal, kanin, sinigang, adobo, pritong itlog, isang simpleng lutong Pilipino. Umupo kami sa mesa. Mausisa ang aking mga kapatid na tikman ang adobo. Kumakain sila habang humihikbi ngunit pinupuri nila kung gaano kasarap. Sinabi ni Ginoong Nam, magpahinga ka lang ngayon. Bukas ay hahanapin natin ang isang Filipino Language Center at paralan para sa iyong mga kapatid. Hindi kailangan magmadali. Dahan-dahan lang sa pag-angkop. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong ako, hindi po ba kayo papasok sa trabaho? Ginoong Nam. Sumagot si Ginoong Nam, sa ngayon, nagtatrabaho ako mula sa bahay. Nahahanda ako para sa bagong proyekto kaya magtatrabaho ako sa bahay. Kinagabihan, naglakat-lakat ako sa aming kapitbahayan. Sumama ako sa aking mga kapatid sa supermarket. Sa parke, lahat ay bago, napakalaki ng supermarket at napakaraming paninda. Malinis at malawak ang parke. Ngunit hindi ako makapagsalita sa mga tao. Napakahina ng aking Filipino. Alam ko lang ang ilang simpleng pagbati at pangunahing salita. Hindi ako makapag-usap ng maayos. May tinanong ang cashier sa supermarket ngunit ngumiti lang ako at tumango. Nang gabing iyon, tinanong ni Ginoong Nam, kumusta ang araw mo? Matapat kong sinabi, kakaiba ngunit nakakatakot din. Hindi ako makapagsalita nga Filipino kaya nakakaramdam ako nga matinding pagkabalisa. Sinabi ni Ginoong Nam na huwag akong mag-alala sa susunod na linggo. Pag-aral sa Filipino Language Center, mabilis kang uunlad. Matalino si Isabel kaya mabilis kang masasanay. Isang linggo ang lumipas. Nag-enroll ako sa isang Filipino Language Center. Nakahanap si Ginoong Nam ng isang magandang center malapit sa bahay. Bawat umaga, pumupunta ako sa klase. Maraming iba pang estudyante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat sila ay narito upang mag-aral ng Filipino. Sinimulan din ng aking mga kapatid ang pag-aral. Iyon ay isang paaralan na may maraming mag-aral na iba't ibang kultura. Sa simula ay nahirapan sina Maria at Juan ngunit unti-unti silang nakaangkop. Nagkaroon sila ngang mga kaibigang Pilipino. Nagsisipag ako sa pag-aral araw-araw. Nang bumuti ang aking Filipino,
unti-unti akong naging mas kumpiyansa. Kaya kong magsalita ng simpleng pangungusap sa supermarket at kaya ko nang sumakay ng bus mag-isa. 3 buwan ang lumipas. Isang gabi, naghahanda ako ng pagkain. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil si Ginoong Nam ang laging nagluluto. Nagpasya akong magluto ng pagkain ng Bolivia, ang paborito ng aking ama. Tapos na magtrabaho si Ginoong Nam at lumabas. Lumabas siya mula sa kanyang opisina dahil nagtatrabaho siya sa bahay. Nang marinig ang amoy ng pagkain, nagulat siya. Ngumiti ako at sinabi, "Ako po ang nagluto. Hindi ko po alam kung masarap. Tikman niyo po." Napasalamat si Ginoong Nam at umupo sa mesa. Habang kumakain, sinabi ni Ginoong Nam, "Napakasarap. Ngayon lang ako nakakain ng ganito ngunit talagang napakasarap." Natuwa ako. Pagkatapos ay nagtanong ako, "Kumusta po ang buhay ninyo sa Pilipinas?" Sumagot ako, "Sa simula po ay mahirap ngunit ngayon po ay maayos na. Malaki na po ang inunlad ng aking Filipino at maayos din po ang pag-angkop ng aking mga kapatid." Ngumiti si Ginoong Nam at sinabi, "Buti naman." Nang gabing iyon, nag-isip ako. Si Ginoong Nam ay talagang isang mabuting tao. Binigyan niya kami ng bahay, pinag-aral, binilhan ng pagkain. Wala siyang hinihingi, talagang tumutulong lang siya. Ngunit unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang damdamin. Kapag ngumiti si Ginoong Nam, kumakabog ang aking puso. Kapag pinupuri ako ni Ginoong Nam, natutuwa ako. Kapag late umuwi si Ginoong Nam, nag-aalala ako. Ano ito? Pasasalamat ba o iba pang damdamin? Nalilito ako. Tama ba na magkaroon ng ganitong damdamin sa kabila nga 20 taong agwat sa edad? Hindi pa nga ako itinuturing na babae ni Ginoong Nam. 6 na buwan ang lumipas. Ngayon ay kaya ko nang makipausap araw-araw sa Filipino. Ang aking mga kapatid ay mas mahusay na rin magsalita ng Filipino. Si Maria ay may magandang resulta sa klase, habang si Juan ay nakikisama sa kanyang magkaibigan. Isang araw, nagpasya akong maganap ng part-time na trabaho. Hindi ako maaring umasa kay Ginoong Nam ng habang buhay. Nakahanap ako ng trabaho bilang Spanish tutor. Maraming Pilipino ang gustong matuto ng Espanyol. Sinabi ko kay Ginoong Nam na balak kong magsimulang magtrabaho part-time. Tanong ni Ginoong Nam, "Kailangan ba talaga?" Tumango ako na kailangan kong gawin, na hindi ako maaring tumanggap na lang kay Ginoong Nam. Buntong hininga si Ginoong Nam pagkatapos ay sinabi, "Sige, ngunit huwag kang magpakapagod. Kailangan mo pang mag-aral at kailangan mo pang alagaan ang iyong mga kapatid. Mag-ingat ka." Nagpasalamat ako. Nang gabing iyon, nagtatrabaho si Ginoong Nam sa kanyang silid. Gumawa akong kape at dinala sa kanya. Nagpasalamat si Ginoong Nam at kinuha ito. Tumayo ako roon sandali at tiningnan si Ginoong Nam. Mukha siyang pagod. Nagtatrabaho siya hanggang hating gabi araw-araw upang maghanda para sa bagong proyekto sa negosyo. Nagtanong ako, "Pagod po ba kayo?" Ngumiti si Ginoong Nam at sumagot, "Ayos lang, wala lang ito." Nahihiya akong nagsalita. "Kung may tutulong po ako, sabihin niyo lang po, kahit tagasalin man o anuman." Nagpasalamat si Ginoong Nam, ngunit sinabi niyang mag-focus lang ako sa pag-aral. Kailangan ko pa kasing makolehiyo sa hinaharap. Ang masalitang iyon ay nagpainit sa aking puso. Talagang iniisip ako ni Ginoong Nam. Naalala siya sa aking kinabukasan. Paano ko hindi mamahalin ang isang taong tulad niya? Tama. Ngayon alam kong mahal ko si Ginoong Nam. Ang pag-ibig na lumampas sa pasasalamat ngunit hindi ko kayang sabihin dahil hindi ako itinuturing na babae ni Ginoong Nam. Itinuturing niya lang ako bilang isang bata na nangangailangan ng tulong. Nagpasya akong manatili lang sa tabi niya. Tahimik at lihim na sa tabi ni Ginoong Nam. Iyon lang ang kaya kong gawin. 1 taon ang lumipas. Ngayon ay matatas na ako sa Filipino. Mayos din ang aking trabaho bilang Spanish tutor. Nakapag-ipon na ako ng kaunting pera. Ang aking mga kapatid ay ganap ng nakaangkop sa buhay sa Pilipinas. Si Maria ay nangunguna sa klase.
Habang si Juan ay sumali sa football team, maayos din ang paunla ng bagong proyekto ni Ginoong Nam. Ginamit niya ang prangkinita mula sa proyekto ng lithium sa Bolivia upang simulan ang negosyo sa baterya sa Pilipinas at nakakuha ng magandang feedback. Kahit abala, araw-araw, sinisikap pa rin niyang kumain kasama kami sa hapunan. Isang gabi, kaming apat ay kumakain ng hapunan. Biglang nagtanong si Juan, "Kuya, bakit hindi ka po natutulog sa isang silid kasama si ate?" Biglang naging awkward ang atmosphere. Naipakita ni Ginong Nam ang pagkabalisa na mula rin ang aking mukha. Kinurot ni Maria si Juan at sinabing manahimik. Ngumiti si Ginong Nam at sumagot, "Dahil hilik ako, baka hindi makatulog si ate ninyo kaya makahiwalay kami." Tumango si Juan, mukhang naiintindihan na, ngunit alam kong nagsinungaling si Ginong Nam. Hindi dahil sa hilik siya kundi dahil hindi niya ako itinuturing na babay kaya makahiwalay sila. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa silid at nag-iisip. Isang taon na ang lumipas nang walang nagbago, tinatrato pa rin ako ni Ginoong Nam bilang kapatid. Isang mabuting tao, isang taong nangangailangan ng tulong. Ngunit hindi niya ako itinuturing na babay. Natural lang iyon, 20 taong agwat sa edad. Nang 21 taong gulang si Ginoong Nam, ako ay isinilang pa lang. Nang nag-aral si Ginoong Nam sa kolehiyo, suot ko pa ang lampin, ngunit ngayon ay 21 taong gulang na ako, matanda na ako. May karapatan akong mahalin si Ginoong Nam. Ilang araw pakaraan, naklakas loob ako. Nang naghahandang hapunan, nagbigay akong mas maraming pag-aalaga kaysa dati. Maayos kong inayos ang aking buhok, nagsusuot na malinis na damit. Niluto ko rin ang mapaborito ni Ginoong Nam. Tapos na magtrabaho si Ginoong Nam at umuwi. Nang makita ang hapagkainan, nagulat siya. Nagtanong siya kung may espesyal na araw ngayon. Ngumiti ako at sumagot na naghahanda lang ako upang ipahayag ang aking pasasalamat na nagpapasalamat ako sa kanya sa paalaga sa amin sa loob ng 1 taon. Umupo si Ginoong Nam na may pagkailang. Kumain din ang mga batang hapunan, napakaganda ang atmosphere. Pagkatapos kumain, pumasok ang mga bata sa kanilang silid, nahugas ako ng pinggan habang nanonood si Ginoong Nam ng TV sa sala. Pagkatapos mahugas ng pinggan, lumabas ako sa sala, maingat akong umupo sa tabi ni Ginoong Nam. Nagulat si Ginoong Nam na tiningnan ako. Dahil karaniwan ay makahiwalay kami sa aming silid, sinabi ko, "Ginoong Nam, may gusto po akong sabihin." Pinatay ni Ginoong Nam ang TV at tiningnan ako. "Ano iyon?" Huminga ako ng malalim pagkatapos ay sinabi, "Salamat po, talagang salamat po. Kung wala po kayo, hindi ko po alam kung ano na ako ngayon." Ngumiti si Ginoong Nam. "Hindi na kailangan magpasalamat, natural lang iyan." Umiling ako. Hindi po natural. Iniligtas mo ako. Binigyan mo ako at ang aking mga kapatid ng bagong buhay. Hindi alam ni Ginoong Nam kung paano sasagot. Nagpatuloy ako at ngayon ay matanda na ako. 21 taong gulang na ako. Hindi na ako bata. Naipakita ni Ginoong Nam ang pagkabalisa. Marahil ay nahulaan niya kung ano ang sasabihin ko. Naglakas loob ako. Ginoong Nam. Sa sandaling iyon, lumabas si Juan mula sa kanyang silid. "Ate, pahingi pong tubig." Napaistorbo ang atmosphere, tumayo ako at kumuhang tubig para kay Juan. Pagkatapos uminom ni Juan ng tubig, bumalik siya sa kanyang silid. Nang bumalik ako, nakatayo na si Ginoong Nam. Sinabi ni Ginoong Nam, "Pagod ako kaya mauna na akong pumasok sa silid. Napakasarap ngang hapunan ngayong gabi, salamat." Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid trabaho. Iniwan akong mag-isa sa sala. Hindi ko nasabi. Hindi ko naipahayag ang aking nararamdaman. Ilang araw ang lumipas. Naging mas abala si Ginoong Nam kaysa dati. Maaga siyang umalis at late umuwi. Ilang beses niyang pinalampas ang hapunan. Tila umiwas siya sa akin. Sigurado akong napansin ni Ginoong Nam ang aking damdamin na tumiwas siya. Natural lang yun.
Ang isang 21 taong gulang na babae ay may damdamin sa isang 41 taong gulang na lalaki. Tiyak na nakaramdam siya ng pabigat. Pinagsisihan ko kung bakit ko sinubukan sabihin ang mga salitang iyon. Hindi ba mas mabuti kung nanahimik na lang ako? Ngayon ang relasyon namin ni Ginong Nam ay naging awkward. Pagkalipas ng halos isang linggo, isang gabi, maagang umuwi si Ginong Nam. Tinawag niya ako, sinabihan niya akong lumabas sa sala upang mag-usap sandali. Umupo ako na may kaba, seryoso ang mukha ni Ginong Nam. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya, "Isabel, ano ang balak mong sabihin nung nakaraan?" Yumuko ako, "Wala po." Umiling si Ginong Nam, "Hindi. May balak kang sabihin." Kinagat ko ang labi ko. Sinabi ni Ginong Nam, "May damdamin ka ba sa akin?" Hindi ako makasagot. Buntong hininga si Ginoong Nam. Pagkatapos ay sinabi niya, "Isabel, 20 taon ang tanda ko sa iyo. Nang ipanganak ka, college student na ako, napakalaki nga agwat ng edad. Sasabihin ko sanang alam ko ngunit hindi ko kayang sabihin." Nagpatuloy si Ginoong Nam, "At hindi kita kailanman itinuring na babae. Itinuturing lang kita bilang isang mabait, matalino, at gustong tulungan. Ngunit iyon lang." Parang naduro ang puso ko. Tiningnan ako ni Ginoong Nam na may pakasala. "Paumanhin, baka pinakamalan mo ako. Masyado ba akong naging mabait? Kung gayon, talagang humihingi ako ngang paumanhin." Umiling ako. "Hindi po. Walang kasalanan si Ginong Nam. Ako po ang nag-assume." Nahihiyang nagtanong si Ginong Nam. "So, paano tayo ngayon?" Pinigilan ko ang luha ko at sumagot, "Walang magbabago. Mabubuhay tayo tulad ng dati. Huwag po kayong mag-alala." Mukhang nakahinga ng maluwag si Ginoong Nam. "Buti naman, ayaw ko rin na mamuhay sina Isabel at ang iyong mga kapatid sa pakailang." Pilit akong ngumiti. "Opo, hindi po awkward." Nang gabing iyon, umiyak ako sa aking silid. Itinago ko ang aking mukha sa unan at umiyak ng walang tunok. Hindi ako itinuturing na babae ni Ginoong Nam at ganun din sa hinaharap. Ngunit wala akong magawa dahil mahal ko na siya. Ilang araw ang lumipas. Bumalik kami sa normal na buhay. Nagbabatian sa umaga. Naghahapunan ng magkasama. Pagkatapos ay umuwi sa aming mga silid. Ngunit may nagbago. Naging mas maingat si Ginong Nam. Nagpapanatili siya nga, distansya ka pa nakikipag-usap sa akin. Tila upang hindi ko siya pagkamalan. Maingat din ako. Sinusubukan kong huwag ipakita ang aking damdamin, ngumiti at sumagot. Kumilos ng natural. Ngunit sa loob ko ay labis akong nagdurusa. Ilang buwan pa ang lumipas. Naghahanda ako para sa entrance exam sa kolehiyo. Hinikayat ako ni Ginoong Nam. Sinabi niyang matalino si Isabel kaya kailangan niyang magkolehiyo. Hindi ba niya gustong mag-aral? Nagpasalamat ako sa kanya, ngunit nalilito ang aking puso. Patuloy pa rin akong tinatrato ni Ginoong Nam bilang isang kapatid. Isang araw, nagpasya ako. Sa tingin ko hindi maaring magpatuloy ang ganito. Napakapagod mabuhay ng itinago ang damdamin at nakikita ko rin na labis na awkward si Ginoong Nam. Marahil ay mas mabuti kung lumipat ako. Sinabi ko kay Ginoong Nam na gusto kong lumipat, na gusto kong umupa ngang maliit na bahay kasama ang aking mga kapatid. Nagulat si Ginoong Nam. "Hindi ka ba comfortable rito?" Umiling ako. "Hindi po. Ngunit hindi po ako maaring umasa sa inyo ng habang buhay. Matanda na rin po ako at kaya ko nang maging independent." Naipakita ni Ginoong Nam ang pagkabalisa. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Dahil ba sa akin? Dahil sa nangyari nung nakaraan kaya tayo naging awkward?" Tinanggihan ko, "Hindi po. Gusto ko lang lumipat." Naisip sandali si Ginong Nam pagkatapos ay sinabi, "Sige, kung gusto ni Isabel, hindi ko pipigilan. Ngunit huwag kang magmadali sa desisyon. Dahan-dahan lang mag-isip." Tumango ako. Nang gabing iyon, talagang naisip ako ng husto. Tama ba na lumipat? O manatili rito ang tama? Ang manatili sa tabi ni Ginong Nam ay masakit ngunit nakakatakot din ang umalis. Hindi ko pa rin makita ang sagot. Ilang araw ang lumipas.
Nasanay na ako sa buhay sa Pilipinas. Masaya rin ang aking mga kapatid sa pagpasok sa paralan. Napakatahimik ng buhay. Halos hindi ko na iniisip ang aking ina. Ang lapas ngayon ay parang isang malayong nakaraan, ngunit ang nakaraan ay hindi madaling mawala. Isang hapon, tumunog ang doorbell. Akala ko ay may naghahatid kaya binuksan ko ang pinto. Ang aking ina ang nakatayo doon. Napatigil ako. Akala ko nananaginip ako, ngunit totoo iyon. Bagaman wala na siyang amoy alak, mukha pa rin siyang payat at may pasa sa mukha. Ngumiti ang aking ina. Anak, matagal tayong hindi nakita. Hindi ka ba masaya na makita si nanay? Hindi ako makasagot. Bakit? Basta na lang pumasok ang aking ina sa bahay. Tiningnan niya ang paligid ng bahay at nagsalita ng may paganga, wow, dito ka nakatira. Ang ganda talaga. Talagang kakaiba ang Pilipinas. Nagtanong ako sa nanginginig na boses. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Paano ka nakapunta sa Pilipinas? Umupo ang aking ina sa sofa at sumagot. Narinig ko mula sa broker na iyon na pumunta ka sa Pilipinas. Nahanap din ang address. May kakilala ang broker na iyon sa Pilipinas kaya ipinahanap ka niya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may pagama, bayad din ng broker na iyon ang tiket sa eroplano. Bilang kapalit, sinabi niya kay nanay na pumunta rito upang humingi ng pera, kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Napatindig ako. Ipinadala ba ako ang broker sa aking ina? Hinawakan ng aking ina ang pasa sa kanyang mukha at sinabi, sa Bolivia, binugbog ako nga nagpapautang. Naubos ang 400,000 piso at muling nangutang. Araw-araw, dumadating sila upang maningil at binubugbog ako. Akala ko mamamatay na ako. Sa sandaling iyon, lumitaw ang broker. Sinabi niyang pumunta ka na sa Pilipinas. Hahanapin niya ang address para sabihan ako na pumunta rito upang kumuha ng pera kaya ako dumating. Natakot ako. Hindi nag-isa ang aking ina. Sa likod niya ay naroon din ang broker. Umupo ang aking ina sa sofa at sinabi, bigyan mo ako ng tubig. Napakauhaw. Kinailangan kong kumuha ng tubig para sa kanya. Habang umiinom ng tubig ang aking ina, tumitingin siya sa paligid ng bahay pagkatapos ay sinabi, ang ganda ng buhay mo, siguradong mayaman ang asawa mo. Narinig ko rin daw iyon, hindi ako sumagot. Direktang sinabi nga aking ina, bigyan mo ako ng pera. 200,000 piso lang. Kailangan kong bayaran ang broker, ang tiket sa eroplano, ang mga utang. Halos wala nang natira. Sa parte ko kaya kailangan mo akong tulungan. Hindi ba biglang nawala ang aking isip? 200,000 piso. Bakit napakalaking halaga iyon? Nainis na sinabi ng aking ina, binayaran ng broker ang 100,000 piso para sa tiket sa eroplano. Ang paghahanap ng address ay nakakahalaga ng 10,000 piso. Kailangan kong bayaran ang 100,000 piso sa mga nagpapautang sa Bolivia. Ang natitirang 100,000 piso ay ipinangako na hatiin sa broker. 50,000 piso na lang ang natira sa akin. Nakakuha ka ngang magandang asawa kaya kailangan mo akong tulungan sa ganito. Umiling ako. Hindi po iyan ang pera ko. Nanigas ang mukha ng aking ina. Ano? Kailangan mong gantihan si nanay. Pinakiusapan kitang lumaki. Ang nakpalaki sa akin ay si Itay. Uminom ka lang ng alak. Tumadyo ang aking ina. Ang bastos na bata na ito. Sa sandaling iyon, may tunog ngang pagbukas ngang pinto. Si Ginoong Nam ang pumasok. Maaga siyang umuwi ng araw na iyon. Nahubad si Ginoong Nam ang sapatos sa pinto nang makita ang eksena sa sala at napatigil. Direktang tiningnan niya ang aking ina. Malamig ang boses ni Ginoong Nam. Agad siyang humarang sa pagitan namin ng aking ina. Nang makitang aking ina si Ginoong Nam, ngumiti siya. Ay manugang, kumusta ka? Salamat sa 1,000,000 piso nung nakaraan. Lalo pang nanigas ang mukha ni Ginoong Nam. Malamig na sinabi ni Ginoong Nam, paano mo nalaman ang lugar na ito? Ano ang ginagawa mo rito? Nagmamayabang ang aking ina. Hinihiram ko lang ang pera. 200,000 piso lang. Kailangan kong bayaran ang broker.
Maring sinabi ni Ginoong Nam, binigyan na kita ng 1,000,000 piso. Binigyan ka. Ikaw ang naktangkang ibenta si Isabel sa broker. Nang panahong iyon, nanggako tayo na hindi ka na kailanman makikipag-ugnayan kay Isabel. Bakit ka narito? Mariing sinabi ni Ginoong Nam hindi. Pakiusap, umuwi ka na. Tinaasan ako ng boses na aking ina. Ano, dinadalaw ko ang aking anak. Bakit mo ako pinalalayas? Kalmado ngunit mariin si Ginoong Nam. Ipinagbili mo si Isabel sa halagang 200,000 piso sa broker. Nagbayad ako ng 1,000,000 piso upang pigilan iyon at nakatanggap ako ng pangako na hindi mo na kailanman guguluhin si Isabel. Nilaba mo ang pangako at pumunta rito. Wala na akong pera para ibigay sa iyo. Pakiusap, umalis ka na. Naipakita na aking ina ang pagkadismaya. Nawala ko na ang 1,000,000 piso matagal na. Binuksan ni Ginoong Nam ang pangunahing pinto at sinabihan siyang umuwi. Kung hindi ka alis, tatawagan ko ang pulisya. Galit na sumigaw ang aking ina, ano ang ginagawa mo, anak ko iyan. Kinuha ni Ginoong Nam ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang pulisya. Kung gusto mo. Sa wakas ay umalis ang aking ina. Bago siya umalis, tiningnan niya ako at sinabi, pagsisisihan mo ito. Sumara ang pinto, napaupo ako sa kinatatayuan ko, nangingini ang buong katawan ko. Lumapit si Ginoong Nam at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ayos lang. Tumango ako ngunit patuloy na bumubuhos ang luha ko. Tinulungan ako ni Ginoong Nam na umupo sa sofa. Dinalhan niya ako ng tubig. Uminom ako ng tubig gamit ang nangingini kong mga kamay. Sinabi ni Ginoong Nam, huwag kang maalala, kung dumating muli siya, tatawagan natin ang pulisya. Hindi ko hahayaan na may manggulo sa iyo. Nagpasalamat ako sa kanya. Nang gabing iyon, umuwi ang mga bata mula sa paaralan. Hindi ko ikinuwento ang tungkol sa aking ina. Natatakot akong matakot sila, ngunit napansin ni Maria. Ate, may nangyari po ba? Sinabi kong wala. Mukhang nagdududa si Maria ngunit hindi na nagtanong pa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Natatakot akong dumating muli ang aking ina. Naalala ako na baka may gawin siya sa aking mga kapatid. Hindi ako makapaniwala na sinundan niya kami hanggang sa Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Ginoong Nam, nakausap ko na ang condominium management. Sinabihan ko silang pigilan ang taong iyon kung makita nila. Nagpasalamat ako sa kanya. Sa sumunod na ilang araw, nabuhay ako sa pag-aalala ngunit hindi na muling lumitaw ang aking ina. Dahil hindi nakakuha ng pera, marahil ay pinamahalaan na siya ng broker. Akala ko marahil ay bumalik na siya sa Bolivia. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Nagsimula ng kumilos ang broker, ngunit pagkatapos ang insidente, may nagbago. Nagbago ang salobin ni Ginoong Nam sa akin. Nagsimula siyang makalala sa akin ng higit pa. Mas madalas, niya akong tinatanong, ayos ka lang ba? Natatakot ka ba? Isang gabi, sinabi ni Ginoong Nam, Isabel, huwag mo nang ituloy ang planong lumipat. Nagulat akong nagtanong, bakit po? Seryosong sinabi ni Ginoong Nam, ngayon ay hindi ligtas. Maaring dumating muli ang taong iyon, mas ligtas dito. Ngunit hindi ako maaring umasa sa iyo ng habang buhay. Sumagot si Ginoong Nam, hindi umasa, sina Isabel at ang iyong mga kapatid ay aking pamilya. Normal lang na makasama ang pamilya. Nang marinig ang dalawang salitang pamilya, uminit ang aking puso. Nagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti si Ginoong Nam at tumango. Nang gabing iyon, naisip ako. Sinabi ni Ginoong Nam na pamilya kami, ngunit iyon ay damdamin lang ng pamilya, hindi pag-ibig ng lalaki at babae. Ngunit ayos lang iyon, basta't makakasama ko si Ginoong Nam. 2 linggo ang lumipas at nangyari ang pinakakinatatakutan ko. Isang araw, pauwi ako mula sa part-time na trabaho. Sumakay ako ng tren at bumaba sa istasyon malapit sa aming bahay. Naklalakat ako nang may tumawag sa akin. Isabel, lumingon ako. Isang estranghero. Hindi
hindi estranghero. Iyon ang broker na nagbigay ng pera sa aking ina sa lapas. Ang lalaking nagtangkang bilhin ako sa halagang 200,000 piso. Sa sandaling iyon, nanigas ang buong katawan ko, lumapit ang broker. Matagal na tayong hindi nakita. Ayos ka ba? Umurong ako. Bakit ka narito? Ngumiti ang broker. Pumunta na ang nanay mo sa Pilipinas, hindi ba? Ako ang nagbigay ng address. Pumunta lang ako upang kumpirmahin. Natakot ako, balak kong tumakas, hinawakan ng broker ang aking kamay. Dahil sa iyo, nalugi ako. 200,000 piso ang ibinigay ko sa nanay mo tapos umuwi siyang walang dala? Ngayon, ako na mismo ang bahala. Kailangan kong bawiin ang bayad sa pinsala. Sumigaw ako, bitawan mo ako. Tatawagan ko ang pulisya, tumingin sa amin ang mataw sa paligid. Nagmura ang broker pagkatapos ay binitiwan ang aking kamay. Binalaan niya ako, mag-ingat ka. Alam ko kung nasaan ang paaralan ng iyong kapatid. Sa susunod, pupuntahan ko sila. Pagkatapos ay naglaho siya. Nakatayo ako roon, nanginginig. Nawalan ng lakas ang aking mga paa. Humakbang ako pauwi. Pag-uwi ko, naroon na si Ginoong Nam. Nang makita niya ang aking mukha, nagulat siya. Anong nangyari? Ikunwento ko ang lahat. Ang pagkakita sa broker, ang pagbabanta, ang panganib sa aking mga kapatid. Nanigas ang mukha ni Ginoong Nam. Agad siyang kumilos. Nagsumbong siya sa pulisya. Nakipag-ugnayan din siya sa paralan ng aking mga kapatid. Pinayuhan silang magingat at huwag sumama sa mga estranghero. Nang gabing iyon, kumatok si Ginoong Nam sa aking silid. Lumabas ka sandali, lumabas ako. Seryoso ang mukha ni Ginoong Nam. Sinabi niya, Isabel, pakinggan mo ang aking alok, tumango ako. Sinabi ni Ginoong Nam, mapakasal tayo ng totoo, ganap na legal. Sa ganong paraan, hindi ka na magagalaw ng mga taong iyon. Mapoprotektahan kita. Nagulat akong natanong, totoong kasal po, ngunit hindi naman kayo. Sumagot si Ginoong Nam, alam ko na hindi kita mahal, Isabel. Ngunit gusto kitang protektan. Gusto kong protektahan si Isabel at ang iyong mga kapatid. Upang magawa iyan, kailangan nating maging isang ganap na legal na pamilya. Nalilito ako. Dagdag pa ni Ginoong Nam, siyempre, hindi mo kailangan maramdaman na pabigat ka. Magkahiwalay pa rin tayong silit at mamuhay nga sarili nating buhay. Magiging mag-asawa lang tayo sa papel. Nag-isip ako, isang kasal na walang pag-ibig ngunit kung maprotektahan ko ang aking mga kapatid. Sumagot ako, opo, gawin na lang po natin. Mukhang nakahinga ng maluwag si Ginoong Nam. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa munisipyo upang opisyal na magparehistro ng kasal. Bagaman sa papel ay mag-asawa na kami, sa pagkakataong ito ay natapos na namin ang lahat ng legal na proseso. Pauwi, sinabi ni Ginoong Nam na ngayon ay ligtas na. Nagpasalamat ako sa kanya, ngunit nalilito ang aking puso. Naging asawa na ako ni Ginoong Nam, ngunit hindi isang totoong asawa. Isang kasal para sa proteksyon. Ngunit ayos lang iyon, basta't makakasama ko si Ginoong Nam. Sinabi ko sa sarili ko na isang araw, makukuha ko rin ang puso ni Ginoong Nam, makakatanggap ng tunay na pag-ibig. Hanggang noon, maghihintay lang ako. Pagkatapos ng totoong kasal, hindi gaanong nagbago ang normal na buhay. Makahiwalay pa rin kami ng silit, nabubuhay na sarili nating buhay. Ngunit mayroong maliit na pagbabago. Mas madalas nang nasa bahay si Ginoong Nam kaysa dati. Halos araw-araw siyang kumakain kasama namin. Ang aking makapatid na tinatawag na kuya si Ginoong Nam ay nagsimula ng tawagin siyang tatay. Sa simula, hindi sinasadyang tinawa ni Juan siyang tatay ngunit hindi naman nagalit si Ginoong Nam. Sa halip, mukha siyang masaya. Isang gabi, kaming apat ay kumakain ng hapunan. Sabi ni Maria, Tatay, ngayong araw po ay nakatanggap ako an award sa eskwelahan. Nagliwa na ang mata ni Ginoong Nam at nagtanong, talaga? Anong award? Buong pagmamalaki sumagot si Maria. Number 1 po sa buong eskwelahan.
Pumalakpak si Ginong Nam. Ang galing. May gusto ka bang kainin? Numiti si Maria at sinabi, gusto ko po na beef stir fry na luto niyo, tatay. Ngumiti si Ginoong Nam at nangako, gagawin ko iyan ngayong weekend. Tiningnan ko ang eksena at ngumiti. Talagang isang mabuting ama si Ginoong Nam. Mahal niya ang aking makapatid ng toto. Pagdating ng weekend, tinupad ni Ginoong Nam ang kanyang pangako na magluto ng beef stir fry. Masayang tumulong ang mabata, sumama rin ako sa pagluluto. Ang eksena ng 4 na tao na sabay-sabay nagluluto sa kusina ay talagang mukhang isang pamilya. Tapos na ang beef stir fry, umupo kami sa mesa at kumain ng makasama. Napakasarap. Masayang kumain ang mabata. Sabi ni Juan, tatay, totoong pamilya po tayo, diba? Mainit na ngumiti si Ginoong Nam at sumagot, syempre, totoong pamilya tayo. Tumango si Juan na nasisiyahan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na itinuturing na ni Ginoong Nam ang aking mga kapatid bilang sarili niyang mga anak, hindi na isang formal na relasyon. Ngunit paano ako? Ano ang iniisip ni Ginoong Nam tungkol sa akin? Pagkatapos kumain, pumasok ang mga bata sa kanilang silid, nahugas akong pinggan. Nakatayo si Ginoong Nam sa tabi at tumulong. Habang nahuhugas ng pinggan, sinabi ni Ginoong Nam, ang bilis lumaki ng mga bata. Si Maria ay mahusay maaral, si Juan naman ay masigla at malusok. Ngumiti ako at sumagot, lahat po ay dahil sa inyo. Umiling si Ginoong Nam, dahil sa magandang pagpapalaki ni Isabel, tumulong lang ako ng kaunti. Sinabi ko, hindi po. Kung wala po kayo, hindi po kami magiging ganito ngayon. Tahimik si Ginoong Nam sandali pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, Isabel, masaya ka ba? Nagulat akong tiningnan si Ginoong Nam. Seryoso ang mukha ni Ginoong Nam. Masaya ka ba rito? Hindi ka ba nagsisisi? Sumagot ako. Masaya po ako. Hindi po ako kailanman nagsisi. Mukhang nakahinga ng maluwag si Ginoong Nam. Buti naman. Pagkatapos ay idinagdag niya, masaya rin ako dahil may Isabel at ang iyong mga kapatid. Nang nag-isa lang ako, labis akong malungkot. Ngunit ngayon, lagi akong umaasa na makakawi ako. Kumabog ang aking puso. Nagpatuloy si Ginoong Nam, ngayon ko lang nalaman na napakaganda pala ng may pamilya. Salamat sa pagdating mo. Sabi ko, salamat din po sa pagtanggap sa amin. Nakatinginan kami sandali. Sa sandaling iyon ay tila may nagbago. Iba na ang tingin ni Ginoong Nam kaysa dati. Mas mainit, mas malalim. Ngunit pagkatapos ay umiwas muli si Ginoong Nam ng tingin. Tapos na ang pahuhugas ng pinggan, papasok na ako sa trabaho sandali. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid trabaho. Iniwan akong mag-isa sa kusina. Kumakabog pa rin ang aking puso. Ano ang tingin na iyon kanina? Ilang araw ang lumipas, unti-unting nagbago si Ginoong Nam. Ang kanyang tingin sa akin, ang kanyang boses, ang kanyang makilos ay may banayad na pagbabago. Isang araw, nilagnat ako, pagod ako kaya hindi ako makapasok sa eskwelahan at kailangan kong manatili sa bahay. Kinansela ni Ginoong Nam ang kanyang pulong at nanatili sa bahay kasama ako. Bumili siya ng gamot at nagluto ng lugaw para sa akin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking noo upang suriin ang aking temperatura. Napakainit ang kamay na iyon. Sinabi kong ayos lang ako. Pumunta na po kayo sa kumpanya. Umiling si Ginoong Nam, pwedeng mamaya na ang trabaho. Mas mahalaga si Isabel. Ang masalitang iyon ay halos nagpayak sa akin. Nanatili si Ginoong Nam sa tabi ko buong araw. Nagdala siya ng tubig. Pinapaalalahanan akong uminom ng gamot at kinumutan ako. Pagsapit ng gabi, bumaba na ang lagnat ko at mas gumaan ang pakiramdam ko. Mukhang nakahinga ng maluwag si Ginoong Nam. Buti naman, nagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti si Ginoong Nam at sinabi, natural lang iyan. Nang gabing iyon, natulog si Ginoong Nam sa labas ng aking silid. Sinabi niyang kung may mangyari sa gabi kaya siya natulog sa sofa. Pagkagising ko kinabukasan, nakita kong natutulog si Ginoong Nam sa sofa. Napakabigla ng posisyon.
Tiyak nasasakit ang kanyang leg. Kinumutan ko siya. Pagkatapos ay naisip ko, nagbabago si Ginong Nam. Nagsimula na siyang tumingin sa akin ng ibang tingin. Ngunit hindi ako sigurado. Marahil ay ilusyon ko lang iyon. Ilang araw pagkaraan, may family dinner ang kumpanya ni Ginong Nam. Sinabi ni Ginong Nam na gusto niya akong isama kasama ang aking mga kapatid. Nag-alinlangan ako. Nahihiya pa rin akong lumitaw sa harap ng maraming tao. Ngunit dahil hiniling ni Ginong Nam, pumunta ako. Ang lugar ay isang marangyang restoran. Naroon ang maempleyado ni Ginong Nam at ang kanilang mapamilya. Lahat ay tumingin sa akin na may pagtataka. Marahil ay nagulat sila na ang asawa ni Ginong Nam ay napakabata at maganda. May nagtanong, malaki ang agwat ng edad ninyo, hindi ba? Ngumiti si Ginong Nam at sumagot, opo, may 20 taong agwat ngunit walang problema. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay. Nagulat akong tiningnan si Ginong Nam. Natural na hinawakan ni Ginong Nam ang aking kamay. Ito ang unang pagkakataon na nahawak kami ngang kamay sa harap ngang maraming tao na mula ang aking mukha. Hindi pinansin ni Ginong Nam at nagpatuloy sa pakikipausap. Hinawakan niya ang aking kamay sa buong hapunan. Nakahinga ng maluwag. Pauwi, nakatulog na ang mga bata, kaming dalawa na lang ni Ginoong Nam ang gising. Nahihiya akong nagtanong kay Ginoong Nam, kanina po, bakit po hinawakan niyo ang kamay ko? Tahimik si Ginoong Nam sandali pagkatapos ay sumagot, upang magmukha tayong mag-asawa sa harap ng maraming tao. Ah, ganun pala. Medyo nadismaya ako, ngunit dagdag pa ni Ginoong Nam, at dahil gusto ko, parang nahulo ang puso ko, gusto hawakan. Hindi sumagot si Ginoong Nam. Nag-focus lang siya sa pagmamaneho. Pag-uwi, pinatulog namin ang mga bata. Kaming dalawa ni Ginong Nam ang nanatili sa sala. Naglakas loob akong tanungin si Ginong Nam, gusto mo po ba talagang hawakan ang kamay ko? Nag-alinlangan si Ginong Nam sandali pagkatapos ay tumango. Nagtanong ako, bakit po? Sumagot si Ginoong Nam, hindi ko alam. Basta nitong mga nakaraang araw, iniisip ko lang si Isabel. Kumabog ang aking puso. Nagpatuloy si Ginoong Nam, dati. Itinuturing kitang kapatid bilang isang taong nangangailangan ng tulong. Ngunit, nitong nakaraang araw, iba na ang pakiramdam ko. Iba po. Naalangan na sinabi ni Ginoong Nam, nakikita na kitang isang babae. Akala ko ay napigilan ko ang aking hininga. Inamin ni Ginong Nam, kapag ngumiti si Isabel, kapag nagluluto ka, kapag inaalagaan mo ang mga bata, hindi ko maiwasang tumingin, patuloy akong tumitingin. Hindi ko na alam kung ano ito. Sabi ko sa nanginginig na boses, iyan po ba ay pag-ibig? Tiningnan ako ni Ginoong Nam pagkatapos ay sinabi, marahil. Marahil ay mahal na rin kita, Isabel. Tumulo ang luha ko, ang masalitang matagal ko nang hinihintay. Ang masalitang hinihintay ko ng mahigit 1 taon. Nalilito si Ginoong Nam at nagtanong, bakit ka umiyak? May nasabi ba akong mali? Umiling ako, hindi po. Dahil po sobrang saya ko, nagulat si Ginoong Nam. Masaya? Ngumiti ako at inamin, mahal din po kita, Ginoong Nam. Matagal na po kitang mahal. Mukhang hindi makapaniwala si Ginoong Nam. Nagtanong siya, talaga, isang matandang tulad ko? Ngumiti ako at sumagot, hindi mahalaga ang edad. Kayo po ang pinakamagandang lalaki na nakita ko. Dahan-dahang lumapit si Ginoong Nam, hinawakan niya ang aking kamay. Sa pagkataong ito, hindi upang ipakita sa iba kundi dahil talagang gusto kong hawakan. Sinabi ni Ginong Nam, Isabel, maaari na ba tayong magsimula ng totoo ngayon bilang totoong mag-asawa? Tumango ako. Opo, sang-ayon po ako. Niyakap ako ni Ginong Nam, mainit, masaya. Ang sandaling matagal ko nang hinihintay ng mahigit 1 taon. Pagkatapos niyon, nabago ang lahat. Hindi na hiwalay matulog si Ginong Nam. Lumipat siya sa aking silid. Siyempre, dahan-dahan at maingat. Kailangan namin ng oras upang masanay sa isa at isa. Pagising sa umaga, naroon na si Ginong Nam. Sa simula ay awkward ngunit unti-unti na ring nasanay.
ang init ni Ginong Nam, ang regular na pahinga, lahat ay napaka-comfortable. Napansin din ng aking mga kapatid isang umaga, ngumiti si Maria at sinabi, "Ate, mukhang napakasaya mo ngayon." Ngumiti ako at sumagot, "Ganun ba? Halata ba?" Tumango si Maria, "Opo, ganun din si tatay. Masaya po ako na nakatuluyan kayo." Sabi din ni Juan, "Ngayon po ay mas mukha na po tayong pamilya." Niyakap ko ang aking mga kapatid. Sinabi kong totoong pamilya tayo. Patuloy na naging maayos ang negosyo ni Ginoong Nam. Umunlad ang kumpanya ng baterya, dumami rin ang maalok ng pamumuhunan. Ngunit hindi lang trabaho ang iniisip ni Ginoong Nam, pinahahalagahan niya ang oras kasama ang pamilya. Bawat weekend, naglilibang kami. Pumupunta sa amusement park, nanonood ng sine, kumakain ng masasarap na pagkain. Napakasaya ng oras na makasama kami na nagtatawanan. Isang weekend, nagalok si Ginoong Nam, "Tara, magbakasyon tayo sa Boracay." Naksigawan ang mga bata, masaya rin ako. Ito ang aming unang family vacation mula nang umalis kami sa Bolivia. Sa susunod na linggo, nabook kami ng flight. Kaming apat ay sabay-sabay na pumunta sa Boracay. Napakaganda ang Boracay, ang dagat, ang langit, ang hangin, lahat ay napakatahimik. Ganap na kakaiba sa matinding talampas ang lapas. Naglaro kami sa dalampasigan. Unang beses nakakita ng dagat si Juan, kaya excited siyang sumigaw. Namulot si Maria ng kabibe. Kinuha ni Ginoong Nam ang aming litrato. Tiningnan ko ang mga alon at naisip, 2 taon na ang nakakaraan, hindi ko ito maisip. Ang isang mahirap na tinderangang prutas sa lapas ay nasa Pilipinas at nagbabakasyon kasama ang kanyang mahal. Lumapit si Ginoong Nam at umupo sa tabi. "Ano ang inisip mo?" Ngumiti ako at sumagot. Iniip ako na napakasaya ko. Hinawakan ni Ginoong Nam ang aking kamay. "Ako rin, dahil kay Isabel." Umiling ako, "Dahil sayo." Nakatinginan kami at ngumiti. Nang gabing iyon sa hotel room pagkatapos matulog ng mga bata, lumabas kami ni Ginoong Nam sa balkonahe na tanaw ang dagat. Ang liwanag ng buwan ay nakala sa mga naniningning na alon. Sinabi ni Ginoong Nam, "Isabel, may gusto akong aminin." Tiningnan ko si Ginoong Nam. Sinabi ni Ginoong Nam, "Mula pa nung una kitang makilala, Isabel, naakit na ako." "Talaga po." Tumango si Ginoong Nam, "Maganda ka na, matalino pa, ngunit dahil sa edad, hindi ko kayang aminin ang damdaming iyon. Ang mahalin ang isang babae na mas bata sa akin ng 20 taon, akala ko ay walang kabuluhan." Tahimik akong nakinig. Nagpatuloy si Ginoong Nam, "Sa loob ng 3 buwan na makasama tayong nagtrabaho sa Bolivia, lalo kitang nagustuhan." Kapag ngumiti si Isabel, kapag nagsisipag ka, kapag nilulutas mo ang mga problema ng matalino, hindi ko maiwasang tumingin. Kaya, nang balak kang ibenta ng iyong ina, hindi ko iyon matatagalan. Ang 1 milyong piso ay hindi sayang. Gusto ko lang protektahan si Isabel. Tumulo ang luha ko. Pinunasan ni Ginoong Nam ang aking luha at sinabi, "Pagkatapos kitang dalhin sa Pilipinas, itinago ko pa rin ang aking damdamin. Ayaw kong maging pabigat sa iyo. Gusto ko lang na tulungan ka. Ngunit hindi ko na kayang tiisin pa. Ang makita kang ngumiti, magluto, alagaan ang mabata sa bahay, lalo kitang minahal." Sinabi ko, "Matagal na rin po kitang gusto. Ngunit akala ko po ay hindi niyo ako itinuturing na babae kaya balak ko na pong sumuko." Ngumiti si Ginoong Nam, "Pareho tayong magatanga." Ngumiti ako at tumango. Niyakap ako ni Ginoong Nam. Sinabi niyang, "Mahal kita, Isabel." Sumagot din ako, "Mahal din po kita." Ginoong Nam, niyakap namin ang isa't isa ng matagal. Pagkatapos ang bakasyon, lalo pang naging masaya ang pang-araw-araw na buhay. Hinahalikan ako ni Ginoong Nam bilang paalam bago pumasok sa trabaho. Niyakap niya ako pag-uwi niya mula sa trabaho. Naghahanda kami nga hapunan ng magkasama, nanonood ng pelikula ng magkasama. Mukhang napakasaya rin ng aking mga kapatid. Lumaki sila sa isang matatag na kapaligiran. Pumasok si Maria sa high school.
habang umunlad si Juan sa football, isang araw, nagalok si Ginoong Nam, mahanda ka para sa entrance exam sa kolehiyo. Nagulat akong nagtanong, kolehiyo po, tumango si Ginoong Nam. Matalino si Isabel, sa kolehiyo, mas marami kang magagawa, tutulungan kita. Nag-alinlangan ako, ngunit ang gawaing bahay at ang mga bata, ngumiti si Ginoong Nam, narito ako, at malaki na rin ang mga bata. Kailangan mo ring tuparin ang iyong mga pangarap, Isabel. Nagpasalamat ako sa kanya. Kaya sinimulan kong maghanda para sa entrance exam sa kolehiyo. Kinuha ko ang Filipino Language Proficiency Certificate at nakakuha ngang mataas na marka. Nag-apply ako sa ilalim ngang special admission para sa mga dayuhan. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ako ng mission letter. Kolehiyo Negosyo sa isang magandang universidad sa Maynila. Tuwang-tuwa ako hanggang sa umiyak. Binati ako ni Ginoong Nam at ng aking mga kapatid, araw ngang pasukan. Sumama si Ginoong Nam at ang aking mga kapatid. Marami kaming kinuhang litrato. Naisip ko, ang isang tindarangang prutas sa lapas na tulad ko ay nakapasok sa kolehiyo sa Pilipinas ay parang isang panaginip. Abalang ngunit masaya ang buhay sa kolehiyo, masipag akong nag-aral at nagkaroon na maraming kaibigan. Laging sinusuportahan ako ni Ginoong Nam. Nakahanda siya na merienda sa gabi para sa akin tuwing finals at tahimik. Na naktatrabaho sa tabi ko kapag humakawa akong takdang aralin. Isang taon pa ang lumipas. Nasa ikalawang taon na ako ng kolehiyo. Maganda ang aking mga marka kaya nakatanggap din ako na scholarship. Isang gabi, nahanda si Ginoong Namang isang espesyal na hapunan. Naglagay siyang kandila at nahanda na red wine. Nagtanong ako, may nangyari po ba? Ngumiti si Ginoong Nam. 3 taon na mula nang una kong makita si Isabel. Ah, ganun pala, nakalimutan ko. Sabi ni Ginoong Nam, 3 taon na ang nakakaraan. Nang una kong makita si Isabel sa Lapas Market, hindi ko inisip na magbabago ang buhay ko ng ganito. Hindi mo rin inisip, hindi ba? Hinawakan ni Ginoong Nam ang aking kamay. Isabel, salamat. Salamat sa pagdating mo sa aking buhay. Ngumiti ako. Ako po dapat ang magpasalamat sa inyo. Salamat po sa pagligtas niyo sa akin. Kinuha ni Ginoong Nam ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Parang nahulo ang puso ko. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang singsing. Isang magandang singsing na brilyante. Sabi ni Ginoong Nam, sa legal na aspeto, kasal na tayo, ngunit hindi kita kailanman inalok ng kasal ng maayos. Isabel, muli kong itatanong, papaya ka ba na makasama ako habang buhay? Umiyak ako habang sumasagot. Opo, makakasama po ako sa inyo habang buhay. Isinuot ni Ginoong Nam ang singsing sa aking daliri. Perpektong sakto, hinalikan namin ang isa't isa. Masaya, talagang masaya. Sa sandaling iyon, lumabas ang aking mga kapatid mula sa kanilang silid, pumalakpak sila. Sa totoo lang, sinabi na ni Ginoong Nam sa mabata kaya naghihintay na sila sa silid. Niyakap kaming 4 sa isa't isa. Kami ay isang totoong pamilya, hindi makalahi ngunit konektado sa pamamagitan ng puso. Naisip ko, naalala ko ang gabi nga, kawalan ng pag-asa sa lapas 2 taon na ang nakakaraan. Ang araw na muntik na akong may benta, ang araw na iniligtas ako ni Ginoong Nam. Kung hindi ko nakilala si Ginoong Nam, ng araw na iyon, ano na kaya ako? Hindi ko kayang isipin. Dahil kay Ginoong Nam, nakakuha akong bagong buhay. Lumaki rin ang aking mga kapatid ng masaya at nakahanap din ako ng pag-ibig. Agwat ng edad, pagkakaiba ng nasyonalidad. Ang lahat ay makakaiba ngunit mahal namin ang isa't isa sapat na iyon. 1 taon pa ang lumipas. Nasa 3 taon na ako ng kolehiyo, napaka-interesante ng pag-aral ang major at natukoy ko na rin kung ano ang gusto kong gawin sa hinaharap. Gusto kong magtrabaho sa internasyonal na komersyo. Ang pagiging kayang magsalita ng Espanyol at Filipino ay malaking bentahe. Nasa 12 baitang na si Maria. Naghahanda siya para sa entrance exam sa kolehiyo.
Mahusay ang kanyang performance kaya marahil ay makakapasok siya sa isang magandang universidad. Nasa high school na si Juan at naging pangunahing manlalaro ng football team. Patuloy na umunlad ang kumpanya ni Ginong Nam. Kinilala ang teknolohiya ng baterya at nakipakontrata na sa mga malalaking korporasyon. Abusado siya, ngunit mukhang napakasaya. Dumating ang taxibol isang Sabadong hapon. Nagalok si Ginong Nam, "Tara, maglakad-lakad tayo sa Luneta Park." Agad akong pumayag. May lakad ang mga bata kasama ang kanilang mga kaibigan kaya kaming dalawa lang ang naglakad. Siksikan ang gilid ng parke, pulang-pula ang mga bulaklak, hinahangin ang mga talulot. Nahawakan kami ng kamay habang naglalakad, tahimik at comfortable. Naglakad kami ng matagal. Pagkatapos ay umupo sa isang batong upuan, tiningnan ang mataong dumadaan. Sinabi ni Ginong Nam, "Naalala ko na naman ang 4 na taon na ang nakakaraan." 4 na taon na ang nakakaraan. Tumango si Ginong Nam. Ang unang araw na nakita ko, si Isabel sa lapas. Ang imahe mo na nagtitinda ng prutas sa palengke ay malinaw pa rin sa aking isip. Naalala ko rin na iyon ang unang beses na nakakita ako ng Asyano. Ngumiti si Ginoong Nam. Kinausap kita sa kakaibang Espanyol, nakakahiya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, "Ang cool mo po. Ang imahe mo na sinusubukan mong magsalita ang Espanyol." Tiningnan ako ni Ginoong Nam. Mula nun, naakit na ako kay Isabel. Maganda, matalino, ngunit hindi ko kayang ipahayag. Bakit po? Dahil ba sa agwat ng edad? At dahil hindi ako sigurado kung maprotektahan ko si Isabel? Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Ginong Nam. "Pinrotektahan mo ako at ngayon ay pinoprotektahan mo pa rin ako." Ngumiti si Ginoong Nam. Sinabi niyang, "Isabel, may gusto akong sabihin." Tiningnan ko si Ginoong Nam. Seryosong sinabi ni Ginoong Nam, "Gusto kong magpakasal." Isang totoong kasal. Nagulat ako, kasal po, ngunit kasal na tayo. Umiling si Ginoong Nam, "Sa legal na aspeto ay maasawa tayo, ngunit hindi tayo kailanman nagpakasal ng maayos. Gusto kong suotin ni Isabel ang isang magandang wedding dress. Gusto kong tumayo sa harap ng lahat at manumpa." Uminit ang aking puso. Nagpatuloy si Ginong Nam. "At gusto kong pumunta sa Bolivia. Gusto kong bumalik sa bayan ni Isabel upang magsindi ng insenso para sa iyong ama." Tumulo ang luha ko. Nagpasalamat ako sa kanya. Masaya po si Itay. Niyakap ako ni Ginong Nam. Ang mga bulaklak ay lumilipad sa amin. Pakalipas ng 3 buwan, nagkaroon kami ng maliit na kasal. Dumalo ang mga kaibigan ni Ginoong Nam, mga empleyado ng kumpanya, mga kaibigan ko sa kolehiyo, hindi marami. Ngunit isang intimate na seremonya. Nagsuot ako ng puting wedding dress. Tinulungan ako ni Maria sa makeup. Tiningnan ko ang salamin. Hindi ako makapaniwala. Ang isang tindera ng prutas sa lapas na tulad ko ay nakasuot ng ganito kagandang wedding dress. Pumasok ako sa pasilyo, naghihintay si Ginoong Nam sa pinto, nakasuot siya, mukhang napakakisig. Hinawakan ni Ginong Nam ang aking kamay at sabay kaming naglakad. Nauna ang aking mga kapatid, naglalaglag ng bulaklak. Tumayo, kami sa harap ng tagapamahala ng kasal. Nagsimula kaming manumpa. Sinabi ni Ginong Nam na nangangako siyang mamahalin at poprotektahan si Isabel habang buhay. Sinabi ko rin na nangangako akong mamahalin at makakasama si Ginong Nam habang buhay. Nakpalitan kami ng sing-sing, naghalikan, pumalakpak ang lahat, masaya, talagang masaya. Sa wedding reception, nagbigay ng speech si Ginong Nam. Ngayon, nais kong pasalamatan si Isabel sa pagiging asawa ko. 4 na taon na ang nakakaraan. Nang una ko siyang makilala sa Bolivia, hindi ko inisip na magbabago ang buhay ko ng ganito. Binigyan ako ni Isabel ng pamilya, tinuruan ako ng pag-ibig. Pinaparamdam niya sa akin na ako ay isang masayang tao araw-araw. Kahit na may 20 taong agwat, hindi iyon mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang aking taos-pusong pag-ibig kay Isabel. Pumalakpak ang lahat. Umiyak ako habang ngumiti. Pagkatapos ng kasal,
nag-honeymoon kami. Ipinadala ang aking makapatid sa bahay ng kaibigan ni Ginong Nam. Ang destinasyon ay Bolivia. Pagkalipas 4 na taon, bumalik ako sa La Paz. Nang bumaba akong eroplano, napakakakaibang pakiramdam. Ang airport ay parehong pamilyar at kakaiba. Paglabas ng airport, naramdaman ko ang hangin ng La Paz, ang malamig na hangin ng Talampas. Medyo nahirapan akong huminga. Matagal na akong hindi nakakauwi kaya kailangan ng oras upang masanay. Pumunta kami sa palengke kung saan ako dati nagtitinda ng prutas. Ang tindahan na iyon ay may iba ng nagtitinda ngayon. Isang batang babae, mukha rin siyang mahirap tulad ko. Bumili akong prutas mula sa batang babae na iyon. Marami akong binili. Nagpasalamat ang babae at ngumiti. Tanong ni Ginong Nam, kumusta ang pakiramdam mo? Kakaiba ang pakiramdam. 4 na taon na ang nakakaraan. Naroon ako. Hinawakan ni Ginong Nam ang aking kamay. Ibang buhay na ngayon. Tumango ako. Opo, ibang buhay na ngayon. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa sementeryo ng aking ama. Isang maliit na sementeryo sa simbahan sa La Paz. Naroon ang aking ama. Lumuhod ako at sinabi, Itay, narito na po ako. Kumusta po kayo? Lumuhod din si Ginong Nam sa tabi. Itay, unang beses ko pong magpakilala. Ako po ang asawa ni Isabel. Ang pangalan ko po ay Ginong Nam. Ikunwento ko sa aking ama. Itay, napakasaya ko po. Nakakilala po ako ng mabuting tao. Mabilis din pong lumaki sina Maria at Juan. Huwag po kayong mag-alala. Humangin, tila nakikinig ang aking ama. Sinabi ni Ginong Nam, Itay, nangangako po ako na mamahalin at poprotektahan ko si Isabel habang buhay. Alagaan ko rin po sina Maria at Juan. Nangangako po ako. Umiyak ako. Matagal kaming nanatili doon bago kami tumayo. Pinunasan ni Ginong Nam ang aking luha. Ilang araw kaming nanatili sa La Paz. Pumunta kami sa paaralan kung saan ako dating nag-aral. Sa parke na kung saan ako dating dinadala ng aking ama. Dumaan din kami sa aming dating bahay. Tiningnan lang mula sa malayo. Ayaw kong pumasok. Natatakot akong naroon ang aking ina. Ngunit sinabi ni Ginong Nam, ayos lang, narito ako. Sabay kaming pumunta sa harap ng bahay. Ang bahay ay luma at sira-sira pa rin. Kumatok kami ngunit walang sumagot. Nang tanungin ang kapitbahay, sinabi nilang lumipat na ang aking ina sa ibang lugar 2 taon na ang nakakaraan. Nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang at hindi kami nakita. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik kami sa Pilipinas. Naghihintay ang aking makapatid sa airport. Tumakbo sila upang yakapin kami. Ate, welcome home. Niyakap ko ang aking mga kapatid. Opo, nandito na si ate. Niyakap din ni Ginong Nam ang mga bata. Tatay, namiss po namin kayo. Tumango sina Maria at Juan. Umuwi kami. Ang aming bahay. Nang gabing iyon, kaming 4 ay sabay-sabay na nagapunan. Ikunwento ko ang tungkol sa Bolivia. Masayang nakini ang mga bata. Pagkatapos kumain, pumasok ang mga bata sa kanilang silid. Kaming 2 ni Ginoong Nam ang nanatili sa sala. Sinabi ni Ginoong Nam, Isabel, masaya ka ba? Ngumiti ako at sumagot, Opo, talagang napakasaya ko. Niyakap ako ni Ginong Nam. Ako rin. Salamat sa pagdating mo sa aking buhay, Isabel. Niyakap ko si Ginong Nam at sinabi, Ako po dapat ang magpasalamat sa inyo. Salamat po sa pagligtas niyo sa akin, sa pagmamahal niyo sa akin. Niyakap namin ang isa't isa ng matagal. Sa labas ng bintana ay ang tanawin ng gabi sa Maynila. Ang nga nagniningning na ilaw. Naisip ko, 4 na taon na ang nakakaraan. Ako ay isang tindera ng prutas sa La Paz Market. Isang babae na muntik ng may benta sa broker. Isang babae na nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Gusto kong sabihin sa babaeng iyon na malapit nang mangyari ang magandang bagay, na makakilala siya ng mabuting tao, na magiging masaya siya. Hindi mahalaga ang edad, hindi rin mahalaga ang nasyonalidad. Basta may pag-ibig, may pagiging tapat, may puso para sa isa't isa, sapat na iyon. Sabi ni Ginoong Nam, mahal kita.
Sumagot din ako, mahal din po kita. Patuloy pa ang aming kwento. Patuloy pa kaming magtatawanan, mag-iyakan, makakasama tayong tatanda sa loob ng mahabang panahon at magmamahalan ng walang hanggan. Iyon ang aming pangako, ang pangako para sa buong buhay. Dito na nagtatapos ang kwentong nais kong ikuwento. Salamat sa inyong pakikinig at pagsasama. Kung ang kwento ngayong araw ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa channel at mag-like. Bawat click ninyo ay malaking inspirasyon para sa amin upang makagawa ngang ma-video. Nagtitipon kami ng mga totoong kwento. Ang mapipiling kalahok ay makakatanggap ngang maliit na regalo, kaya mangyaring lumahok ng aktibo. Maraming salamat. Babalik kami na may mas magagandang video.